nag-away-away tuloy sila mga vlogger. Nakikita nyo ngayon, nag-away-away mga animal, di ba? O para mga gago. At least kami, kung mag-away-away kami, kasi magkakaiba lang kami ng pinupunto sa buhay. Di ba? Hindi dahil sa bayad. Wala sa amin ang bayad dito. Itong dalawang to, kasama ko na to, panahon ni Isko, di ba? Wala tayong ano. Tsaka alam nyo, kaya hindi nyo napapansin, ang daming mga vlogger naglilipatan. Kuripot ko siya mga Duterte. Walang biro wala ka hong matatang. Ako, tagal ko ng vlogger ng wala pa lang ng mga kausong vlog, ganyan na kami. Wala kami natanggap kahit 5 duling. Wala talaga. As in, wala ho, hindi ho yan ugali ng mga Duterte o ni Senator Bongo, lalo na si BP. Wala ho sa ugali nila yung magbigay para lang suportahan. Meron ho ba dito na nabayaran? Kasi lugi kami, ba't kami hindi? Hindi pwede yun. Biro lang. Wala ho sa atin dito nabayaran. Kaya nga yung mga nagko-comment on trolls dyan, sinasabi nila, bakit ganito? Hindi naman kayo ganun kadami. Kasi ho, kailangan magtrabaho ng iba. Naiintindihan namin, kaya hindi siya nakakapunta dito. Pero ang daming nagsisimpat siya dyan na mga kababayan natin. Kaya nga kami, itong commitment ng Banateros, habang nandito kayo, susubukan namin pumunta ng araw-araw din. Kung sino ba yung mga sila Coach Oli. At pangako ko po sa inyo ito, araw-araw din po ako magpapadala ng pagkain. Konting contribution lang. Okay, kung hindi man ako makapunta, magpapagrab po ako. Siguro papareceive na lang natin kay Sir Bistak at kay Sir BMR para tanggapin. Tapos konting ano lang, pagkain lang ng mga hamburger. Papuntay natin yung waxis dito. Masarap pa naman ang waxis. Kaya lang mga kababayan, meron lang ako isang pakiusap sa atin. Alam ko mainit na ulo natin, galit na tayo kasi talagang grabe ang abuso ng gobyerno to. Pakiusap lang na gawin natin itong mapayapa. Yun lang. Gawin lang natin po ito ng legal. At higit sa lahat to, wag mo tayong sabi nga nila people power. Pero more than that, it's God's power. Diba? Kasi mga kababayan ito yung bagay na napaka-imposible na. Napaka-imposible. Bakit ito? Kontrolado nila lahat At saka, ikaw ba naman tumanggap ng milyon, bilyon? Diba? Meron nga akong kilala. Hindi ko na lang sa pangalanan Wag na. Madedelegado tayo dyan. Sino na dagdagan nyo ko? Merong isa nga dyan grabe yung bayad doon sa PNP official. Ang laki ho ng bayad sa kanya para lang ho mahuli si Pastor Kibuloy. Wala akong binabanggit. Okay? At grabe po ang pasensya ka na, Torre Torion. Medyo si Atty. Torion sinuhulan ng napakalaki, ilang milyon para lamang bumaligtad. Ganun kalaki yun. Ito ko ano lang ito, sa loob lang ito. At para lamang po ibigay si ulo ni Pastor Kibuloy. Sabi ko nga, kaya ng gobyerno magbayad ng ganun kalaki? Grabe hindi ito yung 500,000, 1 million, hindi Pwede nang mag-retire si Atty. Torion kung tatanggapin niya yun. Ganong kalaki yun. Pwede na siya mamuhay ng isang milyonaryo sa Europa o kaya sa UK para lamang po pag tinanggap niya po yun. Pero hindi niya tinanggap. Ganun po si Atty. Torion. Kaya nagpapasalamat po tayo kay Atty. Torion. Pinaglaban niya po. At sabi ko nga, kung ganong kalaki ang ibabayad para lang sa ganong aspekto, paano pa kaya kami tayo sa mga pulis yan peace yan na Pato, Sir B-Boy, naputol din di pangat. Magandang gabi po sa ating lahat na nandito ngayon. Kami po yung sa Manibela na lagi pong nagpo-protesta ngayong panahon ng administrasyon na to. Yun! Wala kaming ginawa kundi magpilag sa araw-araw na ginigipit sa kalsada ng administrasyon.
Bakit kami ngayon nandito? Dahil ramdam namin kung paano ginigipit ang pamilya Duterte. Kung bakit kami nandito ngayon, ganun din ang ginagawa sa mga driver at operator ng mga jeepney na araw-araw ginigipit katulad ni Vice President Sara Duterte. Nandito kami naninindigan na dapat ang nakaupo sa gobyerno, lalo na ang nasa Malacanang, ang nagbibigay ng hanap buhay sa kanyang mamamayan. Pero ano ang nararamdaman at nakikita natin ngayon? Sila ang pumapatay sa taong bayan! Totoo na ipinatupad ito noong panahon ng Administrasyong Duterte ang modernization program ng ating mga jeepney. Pero never kaming pinaisay. Hanggang ngayon, bumibiyahe pa kami! Tama! Dahil ito sa pakikipaglaban natin. Noong panahon ng mga Duterte, hindi kami tinatanggal sa kalsada. May hanap buhay kami. Araw-araw kaming nakakabiyahe. Ngayon, wala na kaming mga prangkisa, wala na kaming mga rehistro, wala na, hindi na makapaghanap buhay ang mga driver. Ganon din ang ginagawa ng administrasyon sa kanyang tinuturing na dapat ay kakampi, pero ngayon, ginagawa niyang kalaban at pinepersonal. Bakit? Dahil sa mga ambisyon nila sa 2028. Tama po ba? Tama! Dapat talaga tayong magkaisa. Ngayon, nakailang strike na kami sa kalsada. Simula nang maupo ang bagong administrasyon na ito. Hirap na hirap ang mga driver at operator. Naghahanap buhay ng marangal pero ginagawang kriminal. Yung mga tamad, lalong ginagawang mangmang sa pamamagitan ng ayuda. Inuubos ang boto ng taong bayan. Wala tayong makita kahit na isang tulay na ipinagawa man lamang. Tama! Ako naman. Alam niyo, tama. Mamaya ka na. Hindi namin ito inaasahan. Saan pa kami lalapit? Saan pa kami papanig? Yung mga taong gusto kaming patayin, ganun din ang ginagawa sa ating Vice Presidente. Ang sabi ng ilan, maging neutral tayo. Mga gago kayo, putang ina nyo. Laban! Paano ka magiging neutral kung pinapatay ka na? Sinasakal ka na, tinatanggalan ka na ng hanap buhay. Magiging neutral ka pa ba? Mamamangga ka pa ba sa dalawang ilog? Manindigan ka! Pilipino, manindigan ka! Hindi tayo Pilipino nang wala lang. Hindi tayo Pilipino na api-apihan lamang. Tinatanggalan tayo ng hanap buhay. Inubos ang pondo para sa taong bayan. Ultimo pondo ng PhilHealth na para sa mga may sakit, para sa mga nangangailangan, hindi may paggamot. Ang pondo ginagamit para magpayaman sila. Mga putang ina nyo. Yung mga kurap, sabi kanina ang sabi, yung mga kurap, pitayin. Hindi na ako pumapayag doon. Putang ina, ngayon pa lang, patayin nyo na! Patayin nyo na! Bago pa tumatay na ang taong bayan na nagpapakahirap at nagsasakripisyo ang mamamatay. Dapat huwag tayong matakot. Ipagtanggol natin ang ating kabuhayan. Ipagtanggol ang mga mamamayang Pilipinong lumalaban. Ipagtanggol ang totoong may malasakit. Katulad ng mga Duterte. Laban! Kailan pa tayo gigising? Kung ang bansa natin paon na sa kahirapan,
Kailan pa tayo gigising? Kapag ang mga Pilipino ba ay hindi na makatayo? Kailan pa tayo makikinig sa ating mga anak? Sana sa Malacanang, sa Kongreso, na wala nang tinignan kundi manggipit. Katulad ng ginagawa sa mga karaniwan na driver at operator sa mga commuter na walang masakyan. Na dapat gumagawa kayo ng batas na makakatulong sa mga mahihirap na higit na nangangailangan. Wala kayong tinawa kundi gipitin ang pamilya Duterte. Kung magkakaisa pa tayo, mababago ang bansa natin. Maraming salamat po! Laban! 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 Maraming salamat po at magandang gabi po. Salamat po, Mr. Balbuena ng Manibela. Palakpakan po muli natin mga kababayan, may isa! Mga hindi po nakakakilala po sa akin, ako po si Joey Cruz. Sa social media po ako po, ang pangalan ko po ay Joie de Vivre. Ayan. Nakakatuwa po, no? Kasi kahapon nandito rin po ako at mas maliit yung crowd at nakakatuwa na ngayon. Dumadami na tayo! At sana, no, sa mga susunod na araw, mas lalo pa tayong dumami. Kagaya nga na sinabi ko nung kagabi, ang isa sa mga matinding problema na meron tayo ay hindi kasi alam ng mga kapwa natin Pilipino kung ano eksakto ang problema. Simple lang, unang-una, inuubos nila ang pondo ng ating bansa. Inuubos ng mga pera, inuubos ng mga tao dyan sa Malacanang ang ating pera. Inuubos ng mga buwaya dyan sa House of Representatives ang ating mga pera. Galit na galit sila kay Inday sa 125 million na confidential funds. Gusto nilang busisiin hanggang sa pinakamaliit na detalye. Meron ba silang karapatan para malaman yun? Confidential nga eh. Kaya ang confidential, it's not for them to know. Ang opisina po ng isang ehekutibo ay nagkakaroon talaga ng confidential fund. At ang confidential fund niya ay nakabase sa allocation ng legislature. Sila rin naman yung nagbigay ng pera dyan eh. Kung sila ang nagbigay ng pera dyan, bakit sila galit ngayon na ang confidential fund ay ginamit ni Inday? Okay. Ngayon, punta tayo kung talagang concern sila sa pera ng bayan, yung mga plastic dyan, kagaya ni Joel Chua, na minura-mura ni Inday nung isang araw, at minumura-mura rin namin 3 times a day. Ayan. Putang ina mo, Joel Chua. Chairman ka pa din ng Committee on Good Governance and Accountability. Pero hindi mo binubusisi yung mga pera nyo dyan sa House of Representatives. Salamat. Thank you sa pakulay, sir. Nag-increase kayo ng budget sa media relations ninyo from 20,000 to 20 million to around that amount to almost $500 million pesos. Sino pinabayaran nyo sa media relations ninyo? Yung mga bobo nyong vloggers! Binibigyan nyo pa ng kondo yung mga tatanga-tanga nyong vloggers na walang ibang ginagawa kundi magpakalat ng kasinungalingan. Pagkatapos, binabayaran nyo sila para balik na rin kaming hindi mga bayad. Di hamak, mother. Di hamak. Ayan. At hindi tayo papayag na mas matatalino tayo dun sa mga tatang-tangang yun. Diba? Ang problema po, pag hindi tayo kikilos at hindi tayo magsasalita at hindi tayo magre-react, tuyong-tuyo na ang dugo nating lahat. Mamamatay tayong lahat dahil hindi tayo makakatikim ng serbisyo dito sa gobyernong to. Galit na galit kayo sa 125 million pesos na confidential fund, pero yung trilyong pera na dapat para sa infrastruktura, edukasyon, ospital, para sa mga Pilipino, hindi nyo binubusising mga putang ina nyo dyan sa Kongreso. Na-agit na naman ako.
Ang kakapal ng mukha nyo, hindi nyo pera yan! Tandaan po natin, ang kinabukasan po ng bansa natin ay nasa ating lahat. At ang trabaho natin at ang assignment ng bawat isang nandito, at natutuwa ako dahil pagkatapos ko po magsalita kahapon, ang daming nag-message sa akin. Miss Joey, kinausap ko yung mga kaibigan ko. Miss Joey, kinausap ko yung nanay ko. Pinaliwanagan ko sila, naiintindihan nila ako. Miss Joey, yung kakapatid kong kakamping, kinausap ko about this. You have to be patient. You have to be loving. Pag ine-explain nyo sa kanila kung ano ang sitwasyon natin, tsagain natin sila. Sa online, pwede tayong bardagulan dyan. Sa online, pwede tayong mag-away-away dyan. Pero pagdating sa mga Lupat na pamilya kasi ako, ninyo, mga kababayan. pagdating sa mga Bukas kaibigan bibili ninyo, ako ng you really power have to bank talk to para them medyo gently, matagal-tagal talaga patiently, tayo. and Ganun. lovingly. Kailangan nyo ipaunawa sa kanila na kung hindi tayo papalag ngayon, tuyo ang dugo nating lahat. Baka wala na tayong abutang Pilipinas in 50 years. Dahil ginahasa na nila ang pondo ng bayan, ginahasa na nila ang lahat ng institusyon na dapat ang priority ay nagbibigay ng serbisyo sa bansa, Ma'am Chara, pero thank hindi you so nila much. ginagawa. And, hindi, one hour lang yung tulog ko. Lobat Sana na rin po, ako. Mamaya siguro, sa mga susunod na araw, magpupunta dumami kami tayo. pauwi. Sa mga Pero susunod babalik na ako araw, po. lalo natin Magcha-charge lang palakasin ako. ang boses natin sa pag-demand ng Salamat po, tunay na salamat, Ma'am Chara. accountability Thank you and sa transparency support. Bukas bibili ako charger. sa mga Ano? tao dyan sa Power Malacanang, bank. sa mga Bili tao ako. dyan sa mga Thank you, kongreso, ma'am. pare-parehas kayong mga salot ng bayan. Mga adik kayo, magsilayas kayo dyan! Lumayas kayo! Yun lamang po at magandang gabi sa inyong lahat. 1 hour lang Alright! tulog ko. 1 hour lang Ang tulog ko. babae, kabayan. 1 nataig hour pa lang. ang isang lalaki Tama! na kung saan ang tawag Yes. sa kanya ay Hindi mo pera yan! Alam nyo, mga kasama, hindi po galit. Duterte! 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 Alright? Okay, Dok, Oh, gusto lang natin linawin na yung huli po natin nagsalita ang speaker, hindi po galit yun. hindi galit. No, pero ako na magpapakatotoo dahil mga putang ina nyo lahat! Ulat yung ulan. Dahil dyan, meron tayong stopper! Okay, next, Dok. Sumasakit yung bags ko pag nakakarinig ako ng muro. Okay, but again, gusto lang po namin linawin sa inyo, no? Yung pagmumura po ng mga kasama natin, dahil po dun sa kasalanan Yes. ng mga taong makasalanan. Yes, tama. Ano po nasusulat sa Biblia? Love the sinner, but hate their sin. Mahalin daw natin yung mga makasalanan, ang ayaw lang natin dapat ay yung kanilang kasalanan. Correct. Malinaw po ba yun? Yes! Meron po bang galit dito? Wala! At dahil dyan, Dok, tinanong mo, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, Paliwanag lang. Next. Isa pa daw, isa pa! Mamaya na. Isa pa? Wala! Alright. Yes po. Ay, magmumura ka din, tita. Putang ina nyo, hindi pa kami makain. Saglit. Hindi, jokes lang. Hindi, jokes lang. Yan ang nagbigay. Yan ang nagbigay. Kaya nga po, text. Alam mo kung bakit hindi ko pa kinakain to? Yes, Doc. Nilalaan ko ng breakfast ko to. Wow. Kasi hanggang umaga tayo, Dok. Hindi. Kahapon pa kasi hindi ko kumakain. Yes. Inantay ko talaga to. Yes. Ganun ba yun, Dok? Yes, tita. Yan. Pwede ba? Nasa ketchup. Okay. Yan. Okay. Okay, Dok. Pagbigyan na po natin to. Yan. Ito malamang hindi magmumura to. Sigurado ako. Hindi magmumura ng PI to. Dahil ang sasabihin nito, bibigyan po natin ng pagkakataon, Dok, ikaw na magpasa. Teka lang. Okay, Dok. Brad, Yes, Dok. tignan ko nga tabas ng dila mo. Sanga-sanga na to, kung kung titignan. Ang tanik. Saka kay Snowbear ko Okay. yan. Kaya nga hindi ako kumakain yun eh. Alright. Tawagin po natin ha. Isang galing po ng norte ito. Isang Ilocano Yes. na taga Ilocos Sur Yes. na ayaw niya saan? Pangat! Tawagin natin. Walang iba kundi si Mr. Richard Pariñas! Palagpak naman dyan. Bakit naman dyan? Ano naman Ah, dyan? Pariñas. At ang Pariñas ay kalaban ng mga pangat!
Ayatik. Magandang gabi po sa lahat. First time mo. Pero ilang gabi ko nang minomonitor yung nangyayari. Kininayo! Kanin! Kininam talaga sila lahat. Tawag ka rin. Lahat. Sana sa mga lahat ng mga nakatutok dito, Duterte tayo. Ha? Sa lahat ng mga kailukanuhan, tumatayo ako dito, tahimik sila. May nabalitaan ba kayo mga Ilocano na lumaban na nagkumontra kay Marcos? Di ba? Wala. Wala. Sino? Ha? Meron? Meron! Oh. Pero na ngayon. Ako, pinanganak ako September 11, 1986. Na-birthday ko yung tatay niya. Si Apo Lakay. Pero yung anak niya, ewan ko lang. Okay na. Napanood ko tong nangyari ito kay BP, kay Atty. Lopez. Masyadong garapal. Winanglahaya na yung BP natin eh. Walang hiya talaga sila. Hindi ko naman nilalahat na mga kasi trabaho ng mga yan, di ba? Pero sa lahat ng mga nakasubaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, Ilocano ka man, Bisaya ka man, Mindanaon ka man, nanay ko, taga Mindanao din. Alam na natin yung nangyayari sa gobyerno ngayon. Sana naman magising na kayo. Yung nangyayari sa Kongreso ngayon, dahil lang dito, di ba? Dahil lang sa pera. Para magkaroon sila ng pondo para sa election sa 2025. Magti 3 years pa lang si Marcos sa posisyon. Pero ang mindset nila, 2028. Di ba bangag? Ha? Nila na yung asawa. Kumukha ni ano. Malaka! Hindi, may pelikula dati sa may pelikula dati sa Shake, Rattle and Roll, yung unding. Yung unding. Yung malaking mata. Diba? Masyado ng kapalahurangan ang ginagawa sa atin ng gobyernong Marcos. Sana naman lahat tayo, matauhan na. Sabi nga nabudol tayo di ba? 32 million kay BP Sara, hindi budol yun. 31 million kay Marcos, budol yun. Diba? Kaya sana, sa bagay, kahit konti tayo dito ngayon, maraming nakasubaybay sa atin kasi ang daming nakatutok Suportahan natin kung ano yun nasa tama. Hindi yung nagpapagamit lang. Sabi nga ni Yorme, taga Maynila ko. Sino ba yung good governance committee chairman? Chihuahua? Sabi nga ni Yorme, padugpag na daw, baka may rabies Diba? Si Abante, kiniklaim niya na siya daw ang dahilan kasi maraming boto daw yung mga Baptist community. Ngayon, sinusuka siya, di ba? Sinusuka siya. Kapal ng mukha. Rolex. Bulletproof sasakyan. Pera naman ng bayan. Taxi driver, tricycle, lahat. Basta nagpakarga tayo ng gasolina, may tax yun. Di ba? Kaya wag na nilang kalimbang-kalimbong yung utak ng Pilipino. Dito tayo tumatayo para sa tama. Diba? Maraming salamat po sa pagkakataon. Duterte ito kayo. Duterte. General Bato. Bongo.
Solid PDP! Attorney Vic Rodriguez. At si number 1. Baka maging presidente yan. Marcolita, at saka si Pastor Kibuloy. Salamat po sa pagkakataon. Ayan. Okay, thank you kuya. Gusto mo snowbeer? Bukas, di ba, may 4. Hindi uso yun din sa Ilocos eh. Ay, yung snowbird, gin.